Ang nakaraan, hindi basta-basta kalaban si Noel, talagang halimaw at napakalakas ng isang ito. Dahil walang ibang magawa ang ating bida, hindi niya magawang sabayan ito, kaya patuloy ito sa pagtakbo, para mabigyan ng sapat na oras ang kanyang sandata na mag-cooldown ito, at magamit niya ng buo ang kapangyarihan ni Levi. Na hindi nga nagtagal ay nakuha na ng ating bida ang bagong skill o abilidad nito, at nang pakawalan niya, ay talagang ramdam ang lakas ng kapangyarihan na mula kay Leviathan. Pagpapatuloy, ang pamamaraang pinakawalan ni Theo ay nagngangalang ni Bilang, isang puwersa ng malakas na tubig na may itsura ng isang dragon, anyo ni Leviathan. Dito ay talsik itong si Noel, wasak ang kasuotan nito, at kita rin ang mga nagtalsikan na mga dugo rito, patunay na walang nagawa itong paraan para sanggain ang pag-atake ni Theo. Bagsak sa tubig ang kalaban ng ating bida, tanda na talagang nanghina ito sa tinamunyang pinsala, dahil hindi niya nagawang tumalon sa lupa sa lakas ng pagkakahulog nito. Ayun na nga, wasak ang tulay na binagsakan ni Noel, at nagmistulang alimpuyo ang karagatan sa pinagkahulugan nito ngayon, na hindi makita kung saan naruroon ang kalaban. Ang ating bida naman ay lumapag sa tulay, kitang-kita na siya na ngayon ang nakakalamang sa laban nila ni Noel, at kontrolado na rin niya ang lakas ni Levi. Itong si Noel naman ay may sapusa ang isang ito, buhay pa rin ang Makong, ngunit makikita sa katawan nito na napakaraming bakas ng tahi, na mukhang hindi rin maganda ang dinanas nito sa kanyang buhay. At ayun na nga, nakaahon na ang isang ito mula sa tubig, natawa ito ng bahagya at nagsabi, "Hahaha, kawawa sayo, mukhang iyon na ata ang alas mo para talunin ako, pero nabigo ka bata," sabi nitong si Noel. At sumigaw pa ang isang ito na tuwang-tuwa, "Kahit anong gawin mo bata, hindi pa rin iyon sapat para tapusin ako," sabi nito, na kaya pala nakamaskara ang Makong na ito ay dahil sunog ang kanyang mukha. Sabi naman ng ating bida, "Huwag kang mag-alala, dahil ganun rin ang nasa isip ko, isa kang noble servitor, nilikha para tapatan ang 9 dragons, kaya alam ko na hindi madaling tapusin ang tulad mo." Dito ay agad na itinaas ni Theo ang kanyang sandata, mukhang hindi pa ito tapos sa kanyang gagawing pag-atake kay Noel, dahil makikita sa mukha nito ang galit na handang burahin ang kalaban niya ngayon. Dito ay biglang umangat ang tubig sa likuran nitong si Noel, animoy may buhay ang bagay na ito, sumusunod sa kumpas ng ating bida, na para bang kontrolado ni Theo ang buong karagatan, agad ring naramdaman nitong si Noel ang paggalaw ng tubig sa likuran niya. Sabi ni Theo, "Hindi man kita kagad mapatay ngayon, pero sapat ang kapangyarihan ko para dalhin ka sa ilalim ng karagatan," sigaw nito, sabay tutok ng kanyang sandata sa lugar kung saan naroroong si Noel. At ayun na nga, dahil nakababad pa sa karagatan ang kalahati ng katawan nitong isang ito, madali siya ngayong hinihila ng paggalaw ng tubig, sabi nito, "Buwisit, ang pagdaloy ng tubig, pag-aalala nito." Ayun na nga, ang karagatan ay biglang gumalaw sa utos ni Theo, umiikot ngayon ito ng napakabilis, na hindi magawang labanan ngayon ang puwersa ng tubog na ito. Sumigaw pa ang ating bida, sabi nito, "Ngayon lumayas ka rito at doon ka na ngayong manatili sa ilalim ng karagatan," sigaw ng ating bida, bilang pag-utos niya sa tubig, nagagawa niya ito dahil sa kapangyarihan ng guardian si Dragon na si Leviathan. Ayun na nga, itong si Noel ay wala nang nagawa pa, dahil nilamon na ito ng tuluyan ng karagatan, kahit anong pagpupumiglas niyang kumawala, hinahatak ito ng tubig papunta sa pinakailalim. Hindi niya magawang labanan ang pagdaloy ng tubig, dahil nagkaroon ng hipo-hipo ngayon rito, isang puwersa na hindi kayang kontrahin ng isang tao, lalo pat hindi solid na bagay ang tubig para umalis siya rito. Ang buhawi na ito ay napakataas, dahil hanggang pinakaibaba ang dulo ng bagay na ito, na ang tanging lumabas lang sa bibig ni Noel ay, "Buwisit ka Theo." Dito ay bahagyang natahimik ang ating bida, kita sa itsura nito ang pagod. Iyon ay dahil talagang napasubo siya sa laban niya kay Noel, nakahawak rin pa itong ating bida sa kanyang tagiliran, dahil sa pinsala na natamo niya. Maya-maya pa'y bigla na lang nawala si Theo sa camera, tanging buhok na lamang nito ang nahadjep, tanda na bumagsak na ang katawan nito ngayon. Ayun na nga, bagsak ang katawan ni Theo, nakahiga ito ngayon, pagod, at napahinga ng napakalalim, na para bang nabunutin ito ng tinik ngayon, sabi nito, "Levi, tinupad ko ang pangako ko sambit nito." Sabi pa ng ating bida, "Kung may hihilingin ka pang isa, baka hindi na ako dumilat pa,"
sabi ni Theo, dahil talagang ubos na lakas nito ngayon sa laban na kinaharap niya. Lumipas ang mga sandali, ang ating bida ay bumalik na sa taong bayan, at dito ang bagong leader ng floating archipelago ay nakatingin ngayon sa kabilang baybayin, sabi niya, ito ang unang pagkakataon ko na masaksihan ng ganito. Dagdag pa nito, hindi ko alam kung tama ba ang kalkulado ko sa paggalaw natin. Ang pagdating natin sa dalampasigan ay hindi magiging problema sa bilis ng paggalaw natin ngayon. Sabi pa nitong si Antonio sa ating bida, noong unang sabi mo na ililipat mo ang floating archipelago ay hindi ako naniwala sa iyo, dahil sinong baliw ang magsasabing ganun, pero ngayong nakita ko na, putik ka, totoo nga, naniniwala na ako. Bigla namang nagtaas ang isang babae sa taong bayan, sabi nito, pero bakit po ganun? Bakit kailangan pang magpakapagod o programmahin ang paglipat ng isla? Hindi ba't mas madali kung isisil na lang ang Sea Dragon? Tanan nito, sabi naman nitong ating bida, tama ka, pero pag ganun ang ginawa natin, ang mga nangyari ngayon ay maaaring mangyari uli, paliwanag ni Theo, na ganito ang ginawa niya para hindi na maulit-uli ang mga kaganapang naganap ngayon sa isla. Paliwanag pa ni Theo, isa pa, maaring magbigay nga iyon ng pansamantalang kapayapaan sa inyo, pero ang mga taong tulad ng Froiban, hindi titigil ang Jemga iyon na kunin ang Dragon Slayer Sword, kaya malalagay lang uli sa panganib ang buhay ng inyong isla. Sabi pa ni Theo, kung ang isla ay hindi na malalagay sa panganib na lumubog, hindi na ninyo kailangan pang mag-alala sa hinaharap, sabi nito. Pagpapatuloy pa ng ating bida, ang floating archipelago ay mananatili na ngayon sa northeastern bay ng Ragnar, paliwanag ng ating bida, na agad namang nagbigay ng tuwa sa mga mukha ng mga ito, dahil kung ganun nga ang mangyayari, ligtas na sila, dahil malapit na sila sa Ragnar. Ganon ang plano ng ating bida, para muling makabangon ang taglay na lakas ng islang ito, at makakatulong ito ng malaki sa mga Ragnar lalo na sa ating bida. Talagang planado rin ng malinaw ni Theo ang lahat. Dito naman ay napapikit itong ating bida, sabi nito, hindi na floating archipelago ngayon ang islang ito, kaya papalitan na natin ang pangalang ito, sabi niya. Dito ay natulala na lang si Antonio na nakatingin sa ating bida, hindi makapaniwala sa mga sinabi ng ating bida, sa plano nito, sa mga gusto niyang mangyari sa taong bayan at sa isla. Dito ay napalunok ng laway ang isang ito ng napakalalim, kumukuha ng lakas ng loob sa mga bagay na kanyang gustong sabihin sa ating bida ngayon. Ayon na nga, bigla-biglang yumuko itong si Antonio, at nagsabi, Young Master Theo, patawarin mo ako, sabi nito, na agad namang pinagtakhan ng ating bida, na nagulat rin ang taong bayan sa ginawa nitong si Antonio. Nagpatuloy pa ito sa kanyang sasabihin, patungkol po sa nangyari sa Ceres Merchant Guild na daladala ng aming hukbuna. Black Skull, ang White Armor Dragon Cavalry ay nagtamo ng matinding pinsala. Pagpapatuloy pa nito, kahit nasabihin na tinakat kami ng Froiban, hindi pa rin may aalis ang responsibilidad na may kinalaman kami sa nangyari, hiyang-hiya na sabi nito. Dito ay agad na lumapit ang ating bida, tinapik ang balikat nitong si Antonio, at nagsabi, tama ka, kailangan mong pasanin ang responsibilidad sa nangyari, sabi ni Theo, na kinagulat nito, at kinalamig ng katawan niya sa takot. Agad na yumuko pa itong si Antonio, at nagsabi, gagawin ko po ang lahat, kahit na ibigay ko ang aking ulo sa kasalanan ng aming nagawa. Sabi nito, na nagpapakita na talagang isang tunay na leader ang isang ito, at inako niya lahat ang kasalanan, at hindi nagturo ng masisisi. Muling nagsalita ang ating bida, sabi nito, Northern Maritime Alliance Leader, Antonio, gusto kong kunin mo ang posisyon na iyon para sa akin, nakangiting sabi nito kay Antonio, na wala siyang balak patayin si Antonio, kundi ang maging kasanggapan nito at ng pamilyang Ragnar. Agad na patingala itong si Antonio sa kanyang narinig, hindi maintindihan ang narinig, sabi nito, ano pong sinasabi ninyo? Tanong nito, dahil sa Ragnar, ang Ceres Merchant Guild ay tuluyan ng nabura, wala nang malakihang kalakalan ng mga mahahalgang bagay ngayon sa norte. Dagdag pa ng ating bida, hindi ko kailangan na mangamba, dahil sigurado naman ako na ang floating archipelago ay gagawin ang lahat ng paraan para gampanan ang bagay na nawala, sabi lang ni Antonio, pero po, hindi ako karapat-dapat sa posisyong iyon, sabi nito. Dito naman ay agad na humarap si Theo sa taong bayan, at nagtanong ito, kayong lahat, sabi ni Sir Antonio, hindi raw siya karapat-dapat sa posisyong iyon.
Ano sa palagay ninyo? Tanong nito, na ipinaubayan na sa taong bayan ang desisyon. Dito naman ay may isa sa mamamayan ang biglang nagtaas ng kamay para ipakita na siya ay sang-ayon sa posisyon na binigay ng ating bida kay Antonio. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang Saintes, ang isa sa may pinakamataas na ranggo sa islang ito. Kagalang-galang, sabi nito, ako ay sumasang-ayon na dapat mapunta ang posisyon na iyon kay Sir Antonio, lahat ng taong naririto ay nakita ang sinseridad niya. Dahil sa ginawa ng Saintes, ang babaeng nagtanong noong una, ay nagtaas rin ng kamay. Sabi nito, ako rin pabor rin ako na siya ang ating maging leader ngayon. Dahil doon, sunod-sunod nang nagtaasan ng mga kamay ang taong bayan, para sabihin na pabor rin sila na maging leader nila si Antonio, na walang ibang karapat dapat na tumanggap ng posisyon na iyon kundi si Antonio lamang. Dahil doon, napangiti na lamang ang ating bida, iyon ay dahil wala ng magandang bansa, bayan o grupo na makitang ang buong mamamayan ay suportado nila ang kanilang leader, na ang leader rin ay may pusong malasakit sa kanyang bayan. Dahil patuloy ang sunod-sunod na pagsigaw ng mamayan ngayon sa pangalan ni Antonio, napasuntok itong ating bida sa kanyang dibdib. Sabi pa ni Theo, ngayon okay na ang lahat. Ang unang kondisyon ay sa oras na gamapanan ng Northern Maritime Alliance ang tungkulin niya sa Ragnar ay sisiguraduhin ko ang kaligtasan at seguridad ng floating archipelago, sabi ng ating bida. Ako, si Theo Ragnar, ay nangangako sa ngalan ng angkan ng Ragnar, na tutuparin ko ang lahat ng binitawan kong salita, at puprotektahan ang buong floating archipelago. Dito ay napapikit na lamang itong si Antonio dahil ang isa sa mga tagapagmana ng angkan ng Ragnar ay naririto sa kanyang harapan, na binigyan siya ng mataas na tungkulin, at sisikapin pa ang kaligtasan nila, kaya wala nang iba pang magagawa itong si Antonio, kundi ang tanggapin ang tungkulin. Dito ay napangiti ng bahagya ang lalaking ito, sabi niya, ano ba naman iyan, hanggang sa huli, talagang tagatanggap lang. Ako, sabi nito, dito ay nagtaas noo na ang matandang ito, sabi niya, sa ngalan ng Maritime Alliance, ako, si Antonio Spanola, ay nanunumpa na makikipagtulungan sa tahanan ng Ragnar. At dito naganap ang isang sumpaan na magseselyo ng pag-aanib puwersa ng ating bida sa Northern Maritime Alliance, isang panibagong lakas na madaragdag sa ating bida, lalo na sa oras na maging ganap ng pinuno ito ng buong angkan ng Ragnar. Dahil doon, nagalak at natuwa ngayon ng husto ang buong taong bayan sa kanilang nasaksihan, dahil talagang tinanggap na nga ni Antonio ang posisyon na binigay ni Theo sa kanya. Biglang nayanig ang buong isla na para bang tumama ito sa kung anong bagay, kaya ganun na lamang ang pagkabigla at takot nitong si Antonio, pero ang ating bida, ay napapikit na lamang at natuwa, sabi niya, naririto na tayo sa bagong tahanan ng floating archipelago. Sa kabilang banda naman, rito sa hindi malamang lugar, napakalakas ng hampas ng alon sa mga batuhan rito, para bang nagngangalit ang karagatan sa tindi ng ingay at alon nito. At may isang kamay ang biglang sumampa sa batuhang ito, hindi malaman kung kanino ito, ngunit mukhang ito ay sa hindi inaasahang nilalang. Ayon na nga, talagang may sapusa ang isang ito, hindi mamatay mete ang makong, buhay peren, at nagawang umahan at languyin pa itaas ang karagatan mula sa pinakailalim nito, kaya ganun na lamang ang matinding pagbawi nito ng kanyang hininga, dahil matagal-tagal itong nagpigil ng kanyang hininga. Matapos makasampa sa batuhan, dahan-dahan itong umaangat, at panay ubo ito ng ubo dala ng tubig alat ng karagatan, at tindi ng pressure na naipon sa kanyang dibdib mula sa ilalim ng karagatan. Dito ay galit na galit ito ngayon sa ating bida, sabi niya, walang hiya ka Theo, sa susunod nating pagkikita, sisiguraduhin kong babalatan kita ng buhay, wawasakin ko ng pinong-pino ang iyong buong katawan, at ngunguyain kita na parang isang karne ng baboy. Kaya lang biglang natigil ito sa kanyang pagsasalita, dahil may isang tinig ang kanyang narinig, sabi nito, isang puwersa na sapat na panlaban sa Nine Dragons ng Ragnar. Sabi ng tinig. Ang boses ay mula sa itaas ng batong ito, sabi niya, bayan, nakakadismaya naman, sabi nito kay Noel, sabi naman nito, Overlord Dragon. Tanong nito na may pagtataka kung anong ginagawa nito ngayon rito. Dito ay sumigaw itong si Noel, tama, ang sabi mo kailangan mo ang aming mga plano para magtagumpay ka sa mga balak mo, ano naman ang kailangan mo ngayon, sigaw nito. Sabi pa ni Noel, tulungan mo lang ako ngayon kahit isa lang, sabi nito,
na itong Overlord Dragon naman ay tumalon sa lugar kung saan naroroon si Noel, at nagsabi, "Hangal." Dito ay lumapag ang isang ito sa lupa mula sa pagkakatalon nito, at agad nawasak ang lupa na binagsakan nito. Tanda na talagang hindi normal na nilalang ang isang ito. Sabi niya, "Talagang hindi ka matigil-tigil na malaman ang mga gusto kong mangyari? Sige, sasabihin ko sa iyo ngayon." Sabi nito, "Ang gusto ko ay kunin at sakupin mo ang archipelago, para makuha ko ito sa iyo." Sabi nito, na ginamit lang pala niya si Noel, at pinapalabas na mas mahina siya. "Anong, hindi ito maaari, kalokohan," sabi nito pero nakakaramdam ng hindi maganda ngayon, "pinalano mo ang lahat ng ito na kunin sa aming mga kamay simula pa lang sa umpisa." Tanong nito na may kaba. Sabi pa ng Overlord Dragon, "Oo. Ang kunin ang bagay na ninakaw, hindi ba napakaganda nun? Tama ba ako? Sa totoo lang kaya ko ring burahin ang kainis na batang iyon, kaya lang mali pala ako. Hindi ko naisip na kayong mga walang silbing mga uod ay mabibigo sa inyong mga plano, lalo na ang tapusin ang isang nag-iisang paslit na bata." Galit pero may pang-iinis na sabi nito. Dito ay nainas naman ang isang ito, ang kanyang braso ay biglang nag-iba na parabang sasabog. "Na kung ano," sabi niya, "nagiging pangahas ka na Overlord Dragon, tapos na ang oras ng Nine Dragon, ipapakita ko ngayon sa iyo ang tunay na lakas ng Nine Noble Servitor." Ayun na nga, ang braso nitong si Noel ay biglang naging isang sandata. Ito pala ang lihim na pamamaraan ng mga ito, may sa halimaw pala ang mga ito, handang ipagpalit ang buhay sa ganitong lakas. Kaya lang bago pa makaatake itong si Noel, bigla na lang nawala ang kalahati ng katawan nito, na parabang tinamaan ito ng isang bazooka. Ang pag-atakeng iyon ay mula rito sa Overlord Dragon. "Walang hiya ka? Talagang nasasanay ka ng bastyusan ako ng ganun-ganon, akala mo naman tatagos ka talaga sa akin? Asan ka na ngayon dakilang Noel?" sabi nito. Sabi pa nito, "Mga hangal na mga taga-silangan, lagi na lang gustong makipag-usap sa pamamagitan ng laban. Ayaw? Habang buhay ka nang mananahimik ngayon. Ang dating Nine Dragon ay maaaring nalipasan na, pero tingin ba talaga niya na kaya akong labanan lang ng mga kutong lupa na ito?" Bagsak ang kalahati ng katawan ni Noel sa lupa, wala ng buhay. Naglakad naman pasulong ang isang ito. Sabi niya, "Sa bagay, siguro nga maaari nilang mapatay ang matandang iyon, o kaya ang butiki na iyon." Sabi pa nito, "Theo Ragnar, halika, tignan natin kung hanggang saan talaga ang lakas mo." Sabi nito na ang mga mata ay talagang punong-puno ng pagnanasa na patayin ang ating bida. Ang isang ito ay napakalayo ng agwat kay Theo. Iyon ay dahil hirap na hirap si Theo patayin si Noel, pero isang bigwas lang nito ay naging kwento na si Noel. Paano kaya tatalunan ng ating bida ang isang ito? Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat!